Gusto kong i-share sa inyo ang pahayag ni Mayor Baste ng Davao City tungkol sa nangyaring pawn shop robbery sa Davao na lumalabas na parang tanim robbery, parang tanim bala. Ito naman tanim robbery para lang masirang mga Duterte, may pakita na magulo ang Davao. Taga Leyte po ang taga Leyte ang nahuli ng hold up o nag-robbery sa pawn shop. Ito, nakunan ng video yung actual robbery, unbelievable na klaseng robbery. Walang getaway vehicle, as in wala. Very amateur. Hindi ka panipaniwalang robbery. Lumalabas nga, tanim robbery. Okay, ito, pinost ni Kuya Jay. Panoorin, pakinggan natin yung nakasaksi mismo sa robbery. Yan, nakamotor. May Armalite. Yun, may dalang Armalite, lumang motor. Yan, huli na. Okay, so, mga kababayan, si Mayor Basti Duterte ay magsasalita na po, no? Kung ano po sa palagay niya or particular incident. Ang gusto ko sana, I'd like to sound unbiased when giving out my analysis of this incident. Ang tingin ko, pwede kasi rin talaga na, that individual na galing ng Leyte, he was asked to do a job here in Davao. O kung illegal man o hindi niya alam, then doon dinala siya, yan yung ginawa nila. And it could be na sinadya. It's easy to pay, madali bayaran ng isang tao para gumawa and promise of a reward pag nagawa nila yung something, a criminal activity. Kasi sa gutom ngayon ng Pilipino, na sobrang hirap. But on the other hand, gusto ko rin, hindi man gusto, pero there's a big possibility dahil ugok talaga itong PNP chief natin and the BBM administration is very lenient on criminals right now. Kaya, it encourages criminals to do these kinds of activities. So, expect talaga tayo, a lot of people are very displeased with the current peace and order situation in the entire country. So, kahit naman, we're doing everything that we can to secure Davao City, pero if yung PNP chief magsasalita na ang droga pampagising, what can you expect, on kung paano mag-behave yung mga criminals right now? It is very encouraging for them na nakikita nila na hindi talaga stricto yung presidente natin pagdating sa peace and order. So kaya makikita nyo, may maraming pangat talaga sa Facebook. They're like videos na recording themselves and posting it on social media. Nagsasabo sila, tapos pangag na uhuli. It's all documented. The media is there. A lot of crazy things are happening in this country right now, especially crimes. And yet, ayaw umamin nito. And ang masaklap lang, yung sinabi yung statement, it's very disturbing kasi sa akin, kaya binabalik ko. Because, prohibited yung drugs eh. It should not come out of somebody's mouth, especially when you are the chief PNP. Kung gobyerno ka. Para kasing sinasabi mo, you're tolerating these kinds of activities and everything that, is similar to those illegal and criminality. So ito, kaya may nagkakaroon tayo ng ganito is because lenient talaga yung wala ka mang narinig talaga ang presidente na threatening criminals. Wala talaga. Hindi mo mapigilan yung tao, labi na Pilipino, kasi gutom. Yung iba, wala ka talaga, hindi nakapag-aral. Wala talagang kailangan mo, kasi may mga... Okay, so, dalawang possibility, sabi ni Mayor Baste, pwedeng tanim, pwedeng sinadya para sirain ang image ng Davao, pwede yun. Pwede rin na hindi yung sinadya, kundi ginusto lang ng mga robbers o dappers dahil sa hirap ng buhay at dahil very lenient ang gobyerno. Ang PNP chief, binibira ng PNP chief, binibira niyang presidente na walang ginawa.
pinapabayaan lang ang criminality, ganun ang sinasabi niya. So, kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Tanim robbery ito, sinadya? O talagang ginawa lang ng robbers na dahil gutom eh? Kasi kung nagigipit, kahit sa patalim, kumakapit. So, agree ako kay Mayor si Baste na yan, it's either of the two. Pwede yun. Basta, ang klaro ngayon is mas malala na ang peace and order situation natin yan. Hindi na safety ang ating, lalo na sa gabi. So, sana magawan pa ito ng paraan. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging pagtangkilik sa ating mga videos, yung panunod nyo. Nagkakaroon tayo ng income sa channel na ito. At ang ating income, tinutulong natin sa tribong Talaantig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila. At grabe, sira-sira talaga ang mga bahay. Ang iba naman walang bahay. Kaya panoorin nyo ang video na ito na may pakita gaano sila kahirap. Butas-butas ang mga yero dahil lumang bahay na talaga. At salamat na lang at meron tayong income at nakakapagbigay ng konting ano lang, yero at pako lang kasi ang kahoy, libre na ang kahoy sa kanila, at least maayos na ang bahay. Hindi na sila mabasa ng ulan paggabi. Panoorin ang video na ito. Sa ikapito na ni nga balay, o ikaunom sa may tikalaan, garden, sakop sa Bukidnon. Ayo! Ayo! Ay, may nga po niya! May nga po! Oo! Sige, dayon ma'am! Oo! Ma'am! Gatulo na inyong balay! Kusog ang ulan! Kusog ang ulan! O, muna na siya! Nga nagatulo na! O, muna niya ang tubig na makita sa nasanod sa ilang balay. O, lalom na gyud. Makita gyud ang tubig ay ilang balay. Luwag-luwag na gyud ang bulsot sa ilang yero. O, karon na kami karon sa ilang balay nga natagaod gyud nga ulan o naay nakabalita sa ako ang amo silang bisitawon kay ilang balay tulo, so karon nakita gyud namo nga tinuod ang ilang ginaistorya. O, muna na siya tubig. Nagasaluron lang in town kung muulan. O, ano gyud karaan na gyud kaayo ang ilang hero. Karon niya nga nakita naman gyud ang inyong balay nga bulsot naman gyud og naanay mga tubig nga inyong nasalod tungod sa ulan. Mag-prepare na kaya og ganang kuan. Kahoy manguha na ka kay naa na mi istak nga yero lansang pako para sa ihatag sa inyo nga lisod ang inyong pagpuyo tungod kay tulo na inyong balay. So unsaya ang imong ika-istorya? Salamat kayo sa nag-video sa busot sa mga to. Oo, unsaya imong istorya? Salamat sa Ginoo ug sa nagalantaw sa akong video. Oo. Nga salamat sa inyong tabang sa amuha nga Oo. tabangan ninyo sa sin. Oo. Ug lansang para lang maayuhan ang busot sa among balay. Oo. O mag-prepare na rin ko og kahoy para sa pag-abot ninyo sunod na pag-anibreak. Oo, sige ya, salamat ya. Oo, sige, salamat. Oo.